guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, usually po sinasabi ko, ang intention ng paggawa ko sa video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan. Ma-heal nyo po ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng self-love. At yung iba po, nami-misunderstood po nila ang meaning ng self-love. Actually, nasa Biblia po yan. Sinusuportahan po yan ng Biblia ang tungkol sa self-love. Nasa Mark 12:31 ata yan. At sinasabi doon, we should love our neighbors as we love ourselves. So, naandun yung self-love, di ba? So, kailangan, unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Kasi pag natutunan mong mahalin ang sarili mo, alam mo kung paano respetuhin ang sarili mo, syempre, ganun din ang i-offer mo sa ibang tao. Di ba? Pag marunong kang magmahal, marunong kang umunawa, kung wala ka niyan, talagang hindi mo mauunawaan ang feelings ng ibang tao. Magiging selfish ka. Lalo na yung mga taong mayroong third eye na mayroon talagang self-desire. Hindi po maganda yan. Okay? At ang gusto ko pong ipaalam, kung halimbawa ikaw yung nanonood dito sa akin channel at wala kang interest about spiritual awakening, pwede mo naman pong i-fast forward itong video ito. Or pwede ka na rin umalis kung ayaw mo, wala akong magagawa, hindi kita mapipigilan. Pero gusto ko lang po na ipaalam doon sa mga taong nakakaranas po ng spiritual awakening. Actually po, ang pinakamahirap pong pagdadaanan nyo dyan ay yung ego nyo po. Okay? At marami pong mga nagko-comment kasi na pag nakakapag-reading ako ng negatibo, talagang super na nagre-react sila. Which is, yun po ang inyong yun ang ego. Hindi nyo matanggap yung negative side nyo. Yan po ang kailangan yung paglabanan pag dumating na ang inyong spiritual awakening. Okay? Chosen one, may calling man, ano pa ba? Hindi ko alam kung nasa ang stages na kayo, pero yung iba, may mga nagko-comment na spiritually awakened na raw sila. So, hindi ko po alam kung nasaan stages na kayo. Kayo lang po nakakaalam. Pero, ang paglalabanan nyo po siya, pagdadaanan nyo, yung ego nyo. At isa pa po, magkakaroon din po kasi kayo ng identity crisis. May stages din po yan. Makakaranas kayo, or mawawalan po kayo ng katiyakan talaga. Pagkalito kung saan, kung ano ba, at magiging insecure kayo, mangingibabaw yun. At mag-iiba ang pakiramdam mo sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kadalasan dahil sa pagbabago sa kapaligiran mo, yung mga hindi mo inaasahang bagay, yung layunin na inaasahan mo naman o yung inaasahan mong papel sa lipunan ay iba sa iyong minimithi na akala mo, ay, spiritually awakened na ako, kailangan ganito ka. Hindi po ganun. Ang Panginoon na ang universe na ang bahalang magbigay sa iyo kung ano ang papel mo. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo. Orchestrated na po yan. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng sarili mong pangalan. Dahil si Moses, hindi siya gumawa ng sarili niyang pangalan. Binigyan siya ng Panginoon ng sarili niyang pangalan. Ganon din po ako. Binigyan po ako ng Panginoon. Hindi ako ang gumawa ng Spirit Guide Messenger. Ang universe, ang Panginoon po ang nagbigay sa akin ng pangalan yan. Okay? Kaya sa inyo po, sa nakakaranas po ng spiritual awakening, kailangan yung pagdaanan po yan. At marami talagang pagkalito ang mangyayari dahil hindi ka talaga makakaugnay sa mga dati mong paniniwala. Yung dati mong layunin, dati mong pag-iisip, dati mong relasyon or career. Hindi ka na makakapag-adjust sa dati mong kapaligiran. At yung iba, hahanapin mo kasi yung purpose mo sa buhay. Sino ba ako? Yung ganun. Kaya kung magmamatigas ka, talagang mahihirapan ka. Marami yung ganyan. Marami ako nakakita na dumating ng spiritual awakening nila, pero naudlot. Yung iba naman, stuck. Yung iba naman, napunta na sa dilim, sa dark. Wala na nangyari sa kanila. Yung iba naman, naandun sa dark night of the soul. Hindi sila paakyat baba yung kanilang estado, So, meron yan, ganyan ang
talagang mararanasan mo, mahihirapan ka, pero you have to follow the flow, para mapadali ang buhay mo. Kasi orchestrated na tayo. Meron ng nakahandang role sa'yo pagka once na naging spiritually awakened ka na. Okay? So, doon po sa sinasabi ko magagawa nyo rin po kung ano yung nagagawa ko, lalo na kung yung iba sa inyo naghahangat kayo ng spiritual eye, pero ang third eye kasi sumpayan, kailangan malinis nyo yan, mabasbasan nyo, mabasbasan ng Panginoon. Kaya ang sinasabi born again, rebirth, walang ibang makakapagsabi niyan kundi ang Panginoon lang. Okay, yung mga taong yan hindi niya nakasali yan, erase niya na sila. Ginagawa lang yan, ginajudge lang kayo niyan. Kaya pag ginudge kayo, meaning evil spirit ang nagwo-work sa kanila. At kumbaga titirahin kayo para mawala yung stability nyo, yung secured feelings nyo, mawala yan, yung self-confidence nyo. Kaya huwag kayong magpapatalo. Okay? I-maintain nyo ang paniniwala nyo sa mundo ng spirituality, kung ano man ginagawa nyo na spiritual practices, ipagpatuloy nyo yan, okay? Para mabasbasan kayo ng Panginoon. And ang suggestion ko, magbasa po kayo ng Biblia. Kung gusto nyo mag-rosary po kayo. Kung gusto nyo mag-meditation po kayo. Gumawa kayo ng affirmation, manifestation. Lahat pwede nyo naman pong gawin. Nasa sa inyo kung ano nababagay sa inyo. Nang sa ganun po, magkaroon kayo ng Christ consciousness. Yung estado ng self-realization. Yan ang palagi kong sinasabi. Kailangan magkaroon talaga kayo ng self-realization para magkaroon po kayo ng pagkakaisa sa Diyos o sa banal. Unity with God or the divine. Yan po ang meaning yan. Okay? So, kung meron kayong, ang tawag dito, lalo na yung iba, talagang insecure, huwag po kayong mag-alala. Kasi di ba sinasabi nga sa Biblia ni Jesucristo, di ba? Na kung sincere ka, i-welcome ka ni Lord. At sinasabi ni Lord na in my Father's house are many mansions. Yun ang meaning nun. Pero ang ibig kasi ng many mansions, ibig sabihin maraming posisyon. Okay? Kaya hindi mo pwedeng ikaw ang pumili. Gusto ko rin maging tarot reader. Meron na siyang ibibigay sa iyong posisyon. Meron siya ibibigay sa iyong pangalan. Kaya huwag kang sumalungat sa kung ano ang gusto ng universe or kung ano ang gusto ng Panginoon. Kasi meron na siyang ibibigay para sa iyo. Okay? Kaya follow the flow ka na lang and then alisin mo yung self-desire. At saka yung papanoorin mo mga TV shows, mga program dito sa YouTube, piliin mo. Huwag yung mga nagpapababa sa'yo ng iyong vibration frequency. Kasi pag ganun, hindi ka mag-evolve. At palibutan mo rin ang sarili mo ng mga positive na tao. Okay? Para yung positive na tao, sila yung mga tao merong righteousness. Hindi yung puro judge sa mga tao. Kahit nasabihin mong pabiro, nagjo-joke lang, tapos pinagtatawan na nila yung tao. Yung mga ganyang klaseng kaibigan mo, talikuran mo na. Okay? Kung gusto mo talagang mag-level up ang iyong vibration frequency. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Pisces, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin kung ano ang mensahe ng iyong person. At ikaw nang bahalang mag-adjust sa gender, sa gender nyo, sa edad nyo. At kayo lang naman nakakaalam kung ano talaga ang pinakasitwasyon nyo. Pisces? Mukhang alanganin itong barahang ito. Sige. Siya nang kuhanin natin. Inopen na. Kasi alanganin siya Parang lumalabas siya sa palad ko Kaya ayan, kinuha ko na siya. Pero mukhang marami siyang dalang palakol, palakol. Marami siyang sandata. May swords, may tasa, may kung ano-ano.
Oh. Oh. Ayan. Oh. Financial health healing. Okay. And then dito. May sword din dito. Parehong may sword. Okay. Ikaw ang Pisces na nakaranas siguro ng kabiguan dito. Ano? Kasi meron tayong healing. Kabiguan, pagbagsak, pagkatalo, naging biktima ka siguro dito. Napagod ka na siguro. Nakaranas ka siguro ng betrayal. Pinagtaksilan ka ng person mo. Malamang yung iba sa inyo, iniwan ka, ginost ka, hindi na nagparamdam, hindi na nagpakita, hindi ka na kinontak. Failure. Bakit ganun? Tingin ko, Pisces, naging marahas ang inyong paghihiwalay, pag-aaway, hindi lahat yung iba. At baka na nagkaroon pa ng nagkabuhatan pa kayo siguro dito ng kamay, nagkasakitan, nagpalitan ng masasakit na salita, na uwi siguro kayo dito sa bullying, kahit dalawa yung sword natin, talagang nagbabangayan kayo, hindi naman fencing, pero mukhang hindi magpapatalo yung isa naman talagang sasagupain yung isa. Talagang, ganyan, magsasalpukan talaga dito. So, masasabi ko na grabe talagang pag-aaway nyo dito, Talagang, kung hindi magpapatawad sa mga, kung sino man sa inyo, ikaw or siya, sa mga ginawa, or kung hindi kanya mapapatawad sa ginawa mo sa kanya, kung siya naman, hindi mo mapapatawad sa ginawa niya sa iyo, at kung dati, mahal niyo ang isa't isa, tingin ko, hindi lahat pero yung iba sa inyo, ngayon, kayo ang best enemies. Baka talaga nagpaparingganan kayo na, siguro sa social media, ganyan, nagsisiraan kayo, pinopost nyo yung mga baho ng isa, baho mo naman, ganun siguro ang nangyayari sa iba, yung iba sa inyo, Kaya, meron kayong issue dito sa pera, Kung dati, meron kayong naghati siguro kayo sa pera, pera mo, pera niya, magkasama, okay ang samahan nyo pagdating sa pera, pero sa kung anong kadahilanan, yan ang naging problema nyo, kaya ngayon, parang, pati pera, kasama dito baka meron pa kayong anak dito iba sa inyo, Kaya, kailangan nyo ma-heal dito, yan ang sinasabi ng baraha. Pero itong mensahe sa'yo ng person mo, wala akong kasalanan. Pangit kasi ang ugali mo. Masyado ka kasi madrama sa buhay. Gusto mo lang attention, ganyan, bla bla bla. KSP ka. Kung ano man siguro meron na Tsaka sinasabi niya sa'yo, ikaw, Pisces, you are playing victim. Napakasinungaling mo. Kaya, goodbye. Pero kung tutuusin, meron pa siyang gusto niya pang pahabain ang inyong samahan, gusto niya pang gusto niya maayos kayo. Kaso, wala nag-aano kayo Alam mo, syempre pag nag-away, di ba? Ego nyo to pride nyo to Gusto nyo manalo, gusto nyo yung isa ibagsak, gusto nyo pero hindi, meron kayong kanya-kanyang feelings dito na gusto nyo ayusin na hindi nyo naman nila nailalabas sa inyong mismong mukha, sa inyong bibig, sa inyong aksyon. So, iba yung pinakatunay na saloobin nyo, which is yung saloobin nyo talaga, gusto talagang ma-heal. Malamang yung soul nyo, yan ang gusto. Ang inyong gabay, gusto ng gabay nyo na maging okay na kayo. Pero yung ego nyo ang gumagana dito. Kaya, goodbye. Ang mensahe sa'yo ng person mo. Ikaw na bahala mag-adjust dyan, Pisces, ha? Kung ang gender mo, anong edad mo, kung anong talagang sitwasyon ang meron kayo. Adlan tayo ng baraha dito. Mahal siguro talagang, for example, sa social media, pareho kayong vlogger, So, before, meron kayong magandang kita sa kung anong
ang kadahilanan, nagkaroon kayo ng problema, sa pera. Material. Dalawa pala. Nandito pa yung isa na ipit. Material harvest, Talagang mayroon kayong kinita before. Mayroon kayong negosyo siguro dito. Maganda ang income nyo dati. Nag-usap siguro kayo na siguro mag-iipon kayo, meron kayong nagbalak kayo, tapos walang pera, walang nangyari, nagkalokohan. Kaya naman ngayon, away talaga ang naging labas sa inyo, Pisces. More on, kasi focus kayo sa material, masasabi ko. Doon lang kayo. Pera, nasaan na yung pera? Saan mo dinala yung pera? Ganyan. Kaya, iyan, ang nangyari sa inyo. Nagkalokohan kayo. Kaya naman, away talaga. At itong person mo, tingin ko, hindi siya hihingi ng tawad sa iyo. Kasi inisip niya, mas ako ang, parang inisip niya, tama siya. Siya ang wasto ang ginawa niya. At, sorry Pisces, hindi ako ang maghihingi sa ng tawad. May mga pangyayari na hindi talaga may iwasan. Yan sinasabi niya. Baka yung pera, sinugal din ito, or sa ibang tao ginamit. Pero Pisces, hindi ko nakakita ang pagsisisi ng person mo. Instead, mukhang nagmamalaki pa siya. Mukhang siya, pinapalabas niya na ako ang mas may nakakaalam, ako ang mas marunong, ako ang mas may kapangyarihan, naandun yung niya, mas pinapakita niya na mas power siya, mas matapang siya, na mas matalino siya kaysa sa iyo. O yung iba sa inyong Pisces, nagdadrama lang siguro tong person mo. Hindi niya maamin sa iyo talaga yung totoong totoong kung ano man yung kadahilanan. Kaya gumagawa siya ng ibang istorya, pinapalabas niya na siya ang kaawa-awa, siya ang biktima, naloko ako Pisces, ganyan. Pero ang totoo niyan, siya yung talagang lumustay ng pera niyo. Meron siyang ginawang hindi mo siguro ikaw gugusto, malamang na talagang mag-aaburido ka pag nalaman mo talaga yung totoong story kung saan napunta yung, kung ano ba yung pinag-aawayan nyo, kung pera ba o kung ano man, na hindi nito sinasabi talaga sa'yo yung totoo. At takot din siya, kaya dinadaan kanya sa tapang, parang ang tawag dito, inaano kanya para hindi ka na pumalag, pero malamang yung iba sa inyong Pisces, nararamdaman nyo rin na hindi totoo. Kaya gusto niya maawa ka sa kanya. Para pinapakita niya sa'yo na hindi kanya niloko, kumbaga siya ang niloko. Hindi siya nandoloko, siya ang niloko, siya ang biktima. Drama niya lang yun. Kuha tayo ng iba pang baraha dito pa. Pati yung ating tablecloth makukuha ko. Grabe ang init ngayon, Pisces. Pasensya na. Baka maingay yung aking electric fan. Yung aking cooler fan. Pasensya na, Pisces, ha. Pero alam mo, Pisces, wala muna tayo. Dami. Ten of Summer. Emotionally fulfilling with family and friends, raising children wisely. Ten of Summer, Five of Autumn. Lumabas ang reverse. Nine of Summer. Wishes come true, dreams fulfilled. A magical time of life. Sana talaga maganda ang nyo, no? Alam mo, yung ibang Pisces, kung ikaw ang, let's say, kasi nga meron nga children dito nung sinasabi, children wisely. Baka may asawa ka na, mag-asawa kayo, may anak, or baka live-in partner, hindi man kayo kasal, pero may mga batang kasali, sa issue nyo. Kasi itong baraha, hindi ito isang magandang tanda, hindi siya magandang baraha kasi ito reverse. And then,
Okay, sandali lang ha. Kukuha lang ako ng isa pang ano. Bakit hindi ito magandang? Oh, okay. Get ko na. Okay. Okay, Pisces. Naget ko na ang iyong ano. Ito, pareho. Ayan o, may swords, may palakol. Grabe. Tatlo ng swords ang lumalabas sa'yo ha, Pisces. Okay. Sabi ko kanina, hindi ito isang magandang tanda ng mga baraha para sa'yo, Pisces, ano? Bakit? Okay. Dahil, nagpapahiwatig ito na malamang itong person mo, no? Meron siyang, nag-iisip siya or nagbabalak na makipaghiwalay sa'yo. Malamang na meron siyang ganyang makipag-break up. Let's say, boyfriend-girlfriend kayo, ano? Hindi mo lang namamalayan gusto na nito makapag-break up. Nagbabalak na to. Okay? Kung mag-asawa kayo, let's say na, hindi ko alam kung nasa ang bansa kayo, nagbabalak siyang makipag-divorce, makipaghiwalay sa'yo. Ano? Ano lang to, humahanap lang to ng tiyempo kung kailan niya puputulin. Kaya nga dalawang palakol eh. Puwera pa sa palakol, may swords. 'Di ba? Matalas yan. Sigurado mapuputol niya. Ano? Sisibakin niya yan. Yan ang mensahe sa'yo ng baraha. Kaya sabi ko sa'yo, hindi maganda ang ano mo. Kasi yan ang pahiwatig ng baraha. Hindi lahat, ano, yung iba sa inyo. Ano? Depende kung anong klaseng relasyon ang meron kayo. Kung mag-asawa, divorce, ano? Kung hindi naman, makakipaghiwalay talaga to. Break up talaga ang mensahe ng baraha. O yung iba, di ko alam kung anong klaseng relasyon talaga ang meron kayo, no? Baka sa internet lang kayo nagkakilala, ano? Yung iba ganun eh, sa internet lang, ano? So, ang balak ng person na to, puputulin niya na rin ang pakikipag-ugnayan sa'yo, ano? Kung feeling mo, magkarelasyon na kayo or ganyan, or sa internet lang kayo nagkakaroon ng communication, then puputulin niya na yun. Baka i-ghost ka nito or totally na sabihin sa'yo, talagang lalabas sa bibig niya na tapos na tayo, ayoko na sa'yo. Tingin ko naman sa'yo, Pisces, ano, alam mo naman ang samahan nyo, ano, na malamang merong sekreto, hindi nyo alam talaga yung both side nyo dahil half lang yung mukha nito. So, meron kayong mga nakatago na kanya-kanyang issue, kanya-kanyang baka fully filtered pa yung ano mo. Last later on, na-realize, ibang-iba ka talaga. Or meron ka sigurong, let's say, yung family mo. Nalaman niya, ganun pala ang ano mo ha. Meron siya napagtanto dito. Kaya, merong side na gusto niya ipagpatuloy ang samahan niyo. Merong side na, hindi na. Ayoko na. Ganun na nararamdaman niya, ano? Hindi lahat yung iba, no? Pero tingin ko puputulin nito, ano? Yan ang nararamdaman niya. Meron talaga kayo siguro ang malubhang problema, ano? Kaya tingin ko na vibes mo na rin yan, Pisces, ano? Na meron ka nang nararamdaman na, merong binabalak siguro tong person ko to. Itong karelasyon ko, itong asawa ko, meron siguro itong pinabalak. Or kumbaga, nararamdaman mo na rin sa person mo na, tingin ko sa'yo kasi Pisces, ano, siyempre Pisces ka, ano, malakas ang intuition mo. Alam mo yan, nararamdaman mo yan, ano, at kapag ikaw ay kinutuban, ano, Pisces, malamang na talagang 100% accurate. Ano, hindi lahat ng Pisces, pero tingin ko yung iba sa inyo, ganyan. Talagang, ikaw mismo Pisces, alam mo sa sarili mo yan, kilala mo sa sarili mo. Kaya pagka once na, tong taon to, ganyan, accurate yun, 100%. Kaya nakikiramdam ka lang dito eh. Pinapakiramdaman mo. Kung ano ang magiging moves ng person mong to, ng asawa mong to, inaantay mo lang kung anong gagawin yung next moves. Parang sa chest, alam mo yun. Parang suggest pagka iniintay mo na lang kung ano yung ilalapag niya sa inyong board, ano? Tapos kapag tumama yung kutob mo, nakita mo na, yung kilos niya, nabasa mo, no? Kaya parang, checkmate. Ganun ang labas mo. Imposibleng manalo sa itong person mo, Pisces. Kasi malakas ang ano mo, malakas ang radar mo.
Kaya mautak kang Pisces, tingin ko. Mababasa at mabasa mo. Kaya kung bawa ikaw yung Pisces na nararamdaman mo na puputin, ikaw na ang mauunang magputol dito. Ikaw na ang hahawak ng sword, ikaw na ang hahawak ng palayok. Ikaw na ang puputol. Pero bago mo putulin, syempre, alam mo kung paano mo titirahin. Kailangan mo ng material, kailangan mo ng financial health, lalo na kung may mga bata ka, baka gumawa ka ng paraan, idemanda mo siya, di ba? Kung anong kasalanan nito, hindi ko alam, ano? Pero dito ko nakakita sa pulang-pula eh. Oh. Actually, red. Tapos may reddish din dito. So malamang ang pinaka-issue nyo dito, pera. Ano? Yan ang ano. Kasi ang dami pang, may mga gold pa rito. Pera talaga dito ang ano nyo, no? Kaya, tingin ko, ikaw ang Pisces na talagang pagaganahin mo ang utak mo. Ano? Yung iba sa inyo, no, masasabi ko na ikaw talaga ang masyadong madrama. Ano? Ikaw ang Pisces na madrama, naghahanap ka ng attention or nakikipaglaro ka bilang isang biktima. Ano? Biktima sa person mo. Parang inaano mo na kawawa ako, ganito ako, ganyan. Ngayon Pisces, kung ganyan ang drama mo, atong person mo, at tingin ko, mensahe sa ito, talagang punong-puno na itong person mo, kaya talagang sisibakin niya yan. Sibak, pat. Goodbye, Pisces. Pero gusto kong i-ano tong power na to. Kuhanan ng clarification para sa yung iba sa inyo. Itong power at saka itong red na esoteric nating tarot card. Ano? Actually, marami pa akong gustong i-ano dito sa baraha mo eh. I-clarify yan. Bakit power ang lumabas kay Pisces? At bakit ito may palakol at may sword ito? Jajang. Fellow traveler, support is all around you. Ang dami lumabas, ang dami nagtalsikan. Surrendering to the journey and then discovering truth. Rejuvenate train. Okay, ito ang validation ko sa dalawang baraha, sa power at saka itong barahang ito, ano. Ngayon, masasabi ko, rejuvenating rain, discovering truth, surrendering to the journey, fellow travelers. Itong person mo, kaya pala power dito, kaya pala pulang-pula dito, no? Tapos eto rin, yung may sword na baraha. Kaya ka nilayasan kasi nito, kasi nakaramdam siya ng panganib. Baka pareho kayong Pisces, ano? Pareho kayong malakas ang kutob, ano? Kaya mensahe ng person mo, ano, Pisces, hindi na siya masaya sa'yo, natatakot na siya sa'yo, nananakot ka siguro dito kung anong pananakot ang ginagawa. Pagka iniwan mo ako, pag sumama ka doon, magpapakamatay ako, or kung anong sinasabi mo. Kaya nakaramdam ito ng panganib. Natakot ito. Kaya talagang goodbye talaga ang ano nito, no? Sinasabi ng person mo, no, puno siya ng pagdurusa nung kayo, nung kayo magkasama. Puro kapaitan, ano? Kaya surrender na siya dito, surrendering to the journey. At saka na-discover niya na talagang hindi ikaw ang para sa kanya. Ano? Kasi nga puro kapaitan, kalungkutan, sakit lang ang nararamdaman niya, pagod, ano? Napagod na tong person mo sa kakabit-bit niyan. Bit na ng riksak niya, ng knapsack. Napagod na siya. Kaya, Pisces, kung sinasabi mo na, ganon din ako. Then, ang mensahe sa'yo ng person mo, kung ganon, tapusin na natin. Tapusin na natin itong problema natin. Maghati tayo. Kung anong dapat paghatian, hatiin natin. Mag-usap tayo kung ano ba yung dapat. Dahil hindi na ako masaya sa'yo, pagod na ako, ayoko na, hiwalay na tayo.
Hindi ko alam kung anong gender nitong person mo, ano, Pisces. Baka ikaw, Pisces, lalaking Pisces, pwede rin yan, ano. Kayo nang bahalang mag-adjust. Pero itong person mo, pagod na sa'yo, Pisces. Ayaw niya na sa'yo. Kaya single kang Pisces or may karelasyon ka, ano, mag-asawa, magka-live-in partner, ano, kung anong klaseng samahan ang meron kayo, ang mensahe sa'yo ng person mo, nabigo siya sa'yo, nadismaya sa pag-aakala niya na magiging maganda ang inyong samahan, sa pag-aakala niya na ikaw ang para sa kanya. Ano? Pero hindi pala. Nagkamali siya. Akala niya ikaw na yung the one. Ikaw na yung destiny person niya. Hindi pala. Akala niya lang yun na ikaw. Pero hindi. Or katulad sa sabi ko kanina, ano ba kayo iba sa inyo? Sa internet lang kayo nagkakilala, ano? Kaya mukhang may nalaman siya na hindi ka talaga nababagay sa kanya. Ano, Pisces? Hindi ka nababagay para sa kanya, hindi ka nababagay para sa pamilya niya. Meron siyang ma-realize na ganun, parang hindi ikaw ang hinahanap ko, Pisces. Hindi ikaw ang para sa akin. Hindi ikaw ang gusto ng pamilya ko para sa akin. Ayaw ng pamilya ko sa'yo, Pisces. Malamang ganon yung iba sa inyo. Kaya ang gusto nang mangyari nito, malamang dahil hindi na makasunod, wala rin sariling power, wala rin sariling, hindi niya kaya magdesisyon ng sarili niya, ano. Kaya siguro susundin niya na rin yung sinasabi ng magulang niya, ano, tutuldukan niya ang inyong samahan. Maghihiwalay na lang kayo, or hihiwalayan ka na niya, tatapusin niya na, or sinasabi, tantanan mo na ako, Pisces, huwag mo na ako habulin para sa kanya, no. O baka naman yung iba sa inyo. Kasi Pisces, ikaw yung taong napakataas ng pride mo. Ayaw mo magpatalo, ayaw mo makapagkasundo sa pamilya ko, ganyan. Kaya, sorry Pisces. Mas importante sa akin yung side dito kaysa sa iyo. Ano? Yan ang mensahe. Or baka yung iba sa inyo, hindi naman ganon kabigat ang issue nyo, sadyang may konting hindi lang kayo pagkakasundo, hindi kayo nagkakaintindihan, yung tanging gusto lang ng mangyari ng person mo, yung kumbaga, lie low lang, ano? Magpalamig ka doon, punta ka muna doon. Maligo ka sa batis, magpalamig ka muna. Pero, sinasalubong mo. Hindi, gusto mo talagang anuhin. Kaya itong person mo, gusto niya magpalamig ka muna, ano? Kung gusto mong umuwi sa nanay-tatay mo, sige, umuwi ka muna. Or baka vice versa. Pisces, ako muna ang pauin mo. Mag-ano muna tayo, kumbaga cool off. O, punta muna ako sa kanila nanay, tatay, ano? Or aalis muna ako, lalayo muna ako. Kumbaga, hindi niya sasalubungin yung galit mo. Magpapalamig siya. Ano? Pero yung ibang Pisces siguro, gusto mo agad-agad, no? Ang tawag doon, yung problema nyo, hindi naman ganong kabigat, gusto mo agad-agad masolusyonan, ano, matapos agad, magdeklara na kung anong dapat anuhin, iba ideklara. Pero itong person mo, gusto niya magpalamig muna. Palamig, lie low, ano, baka yung iba talagang healing ang gusto. Kung financial, meron namang iba sa inyong financial problem, gusto niya pag-isipan nyo ng maigi. Ano, Pisces? So, depende kung anong klaseng sitwasyon, samahan ang meron kayo, gender nyo, edad nyo. Pero yun ang nakakita ako sa baraha mo, Pisces. Then, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron ka sariling validation sa baraha, then ikaw ang mag-validate, Pisces. At hanggang dito na lang ang ating reading. Nagpapasalamat ako, Pisces, sa oras na inilaan nyo. At doon din po sa mga cross-watcher, maraming salamat po at naligaw kayo. Okay, Pisces, hanggang dito na lang. Namaste po. Bye-bye.